O Diyos, napakabait ninyo sa akin, at nang isuko ninyo ang inyong bugtong na anak upang iligtas ako. Binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Ang inyong pag-ibig sa akin ay di nagmamaliw, kaya naman ako ay lubos na nagpapasalamat sa malawak na habag mo sa akin. Salamat o Diyos na maawain at pinagkalooban mo pa ako ng buhay at lakas hanggang sa gabing ito. At maano nawa ay bigyan mo pa ako ng kaunting buhay at lakas at magamit ko nawa ito sa paglalahad ng mga banal mo pong kautusan sa mga taong nasa kalabuan. Pag-adya mo po ako sa pakikipag-alit, kasakunaan at pagkakasala. Tawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan at pinatatawad ko ang sinumang sa akin ay nagkasala. Ipinakikipagtipan ko po sa inyo, Diyos ko, na lalayuan ko at iiwanan ang mga gawaing may kababaan at ang buhay kong nalalabi pa ay gagamitin ko sa pawang pag-ibig, una ay sa iyo at ikalawa ay sa aking mga kapwa-tao. Kaawaan mo po na magkaroon ako sa tuwina ng maliwanag na isip upang madaig ko ang tukso at mapanuto ako sa lahat ng aking alagatain. Kaawaan mo po ang mga espiritong hindi pa nagsisisi, nangaghihirap at nangangailangan ng aking tulong na pagkalooban ng pag-asa upang magsipagsisi, magsikap sa ikasusulong at magtamo na lalong kaginhawaan. Ilayo ninyo ang aking kaluluwa sa mga espiritu na may kadiliman at gawin ninyong sa gabing ito ay kayo lamang ang aking makapulong at makintal nawa sa aking alaala ang inyong mga banal na aral. Tulungan ninyo ako upang magkaroon ako ng lakas na maiwan ko ang lahat ng aking hindi karapat-dapat na gawain at hilig ng katawan at maghari na lamang sa akin ang mabubuting mga isipan at damdamin. At kahit manawari ay maging karapat-dapat naman ako sa inyong pagpapala. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa kapayapaan. Kung nais mong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isip, maglaan ng oras sa pananalangin sa Diyos at humingi ng gabay at patnubay upang magkaroon ng kapayapaan. Halina at tayo'y manalangin ng taimtim. Mateo chapter 5 verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ang pagpapatahimik sa ingay ng ating mga buhay ay nangangailangan ng oras. Ngunit ito ay isa sa mga dahilan ng Kwaresma. Ngayon, muling ituon ang iyong buhay kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin kasama namin. Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga pangyayaring hindi ko mapigilan at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na nahaharap ako sa matitinding sitwasyon, nariyan ka pa rin kasama ko. Ikaw ang may likha ng kapayapaan at maaari akong makapasok sa iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa iyo. Kaya't sa halip na patahimikin ang iyong banal na espiritu kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan mo akong magkaroon ng lugar sa puso
at isipan ko upang maranasan ang kapayapaang malaya mong ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa pagpatnubay. Ang sarap na makaramdam ng pagpatnubay at proteksyon mula sa Diyos. Kaya naman, kung nais natin na lagi tayong patnubayan ng Diyos, tayo'y maglaan ng taimtim na panalangin sa Diyos ukol dito. Halina at tayo'y buong pusong manalangin. Roma chapter 8 verse 26. Gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan para alam namin hindi kung ano ang dapat nating ipanalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Banal na Espiritu, alam ninyo ang saloobin ng aking puso. Nauunawaan ninyo ang pinakamalalim na kagustuhan at pangangailangan ko. At alam ninyo ang aking bawat hangarin. Mas kilala ninyo ako kaysa sa aking sarili. Walang akong matatakbuhan upang makatakas sa inyong presensya. At wala akong maitatago sa inyo. Kung kaya't sa sandaling ito, ako ay humihiling sa inyo na bigyan ako ng banal na karunungan at gabay. Hindi ko palaging alam kung ano ang dapat na ipagdasal. Nanlulupaypay ang aking kaluluwa at pagod na ako. Madalas akong mag-alala tungkol sa paggawa ng tamang desisyon, ngunit nais kong mamuhay na nagbibigay karangalan sa inyo. Kahit napakiramdam ko na hindi ako makaabante o hindi makita kung ano ang nasa hinaharap, nakikita ninyo ako at kilala ninyo ako. Kaya pakiusap ko na gabayan ninyo ako. Ipakita ninyo sa akin ang mga landas na patungo sa masaganang buhay. At sawayin ako kapag natutokso akong lumayo sa inyo. Habang ginagabayan ninyo ako, panumbalikin ako. Ilagay ko ang aking pag-asa sa inyo sa lahat ng oras dahil alam ninyo ang lahat ng mga bagay at sa inyo ang aking buhay ay buo. Ikaw ang aking lakas sa mga oras ng pangangailangan. At ikaw ang aking naging kaligtasan. Kaya't yakapin ako, Panginoon, at turuan akong lumakad sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay ninyo sa akin. Ituwid ang aking mga hakbang habang binabantayan ninyo ang aking buhay dahil nais kong luwalhatiin kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Isang panalangin para sa kagalakan. Hindi natin maiwasan na minsan ay maging malungkot sa buhay. Pero may paraan upang tayo'y makadarama ng tiyak na kagalakan sa piling ng Diyos. Halina at tayo'y buong pusong manalangin. Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo.
O Diyos, salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa iyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan sa lahat ng oras. Bagaman ang kagalakang ibinibigay mo ay hindi nakabatay sa aking mga kalagayan. Hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan, sa halip na magtiwala sa iyo, hinahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako, punuin mo ako ng iyong kagalakan at kapayapaan, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan mo akong mabuhay ng may kagalakang walang makakatalo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at iyon ay gagawin sa inyo. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. O Diyos, napakabait ninyo sa akin at nang isuko ninyo ang inyong bugtong na anak upang iligtas ako. Binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Ang inyong pag-ibig sa akin ay di nagmamaliw, kaya naman ako ay lubos na nagpapasalamat sa malawak na habag mo sa akin. Salamat o Diyos na maawain at pinagkalooban mo pa ako ng buhay at lakas hanggang sa gabing ito. At maano nawa ay bigyan mo pa ako ng kaunting buhay at lakas at magamit ko nawa ito sa paglalahad ng mga banal mo pong kautusan sa mga taong nasa kalabuan. Pag-adya mo po ako sa pakikipag-alit, kasakunaan at pagkakasala. Tawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan at pinatatawad ko ang sinumang sa akin ay nagkasala. Ipinakikipagtipan ko po sa inyo, Diyos ko, nalalayuan ko at iiwanan ang mga gawaing may kababaan at ang buhay kong nalalabi pa ay gagamitin ko sa pawang pag-ibig, una ay sa iyo at ikalawa ay sa aking mga kapwa-tao. Kaawaan mo po na magkaroon ako sa tuwina ng maliwanag na isip upang madaig ko ang tukso at mapanuto ako sa lahat ng aking alagatain. Kaawaan mo po ang mga espiritong hindi pa nagsisisi, nangaghihirap at nangangailangan ng aking tulong na pagkalooban ng pag-asa, upang magsipagsisi, magsikap sa ikasusulong at magtamo na lalong kaginhawaan. Ilayunin niyo ang aking kaluluwa sa mga espiritu na may kadiliman at gawin ninyong sa gabing ito ay kayo lamang ang aking makapulong at makintal nawa sa aking alaala ang inyong mga banal na aral. Tulungan ninyo ako upang magkaroon ako ng lakas na maiwan ko ang lahat ng aking hindi karapat-dapat na gawain at hilig ng katawan at maghari na lamang sa akin ang mabubuting mga isipan at damdamin. At kahit manawari ay maging karapat-dapat naman ako sa inyong pagpapala. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa kapayapaan.
Kung nais mong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isip, maglaan ng oras sa pananalangin sa Diyos at humingi ng gabay at patnubay upang magkaroon ng kapayapaan. Halina at tayo'y manalangin ng taimtim. Mateo chapter 5 verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ang pagpapatahimik sa ingay ng ating mga buhay ay nangangailangan ng oras. Ngunit ito ay isa sa mga dahilan ng Kwaresma. Ngayon, muling ituon ang iyong buhay kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin kasama namin. Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga pangyayaring hindi ko mapigilan at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na nahaharap ako sa matitinding sitwasyon, nariyan ka pa rin kasama ko. Ikaw ang may likha ng kapayapaan at maaari akong makapasok sa iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa iyo. Kaya't sa halip na patahimikin ang iyong banal na espiritu kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan mo akong magkaroon ng lugar sa puso at isipan ko upang maranasan ang kapayapaang malaya mong ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa pagpatnubay. Ang sarap na makaramdam ng pagpatnubay at proteksyon mula sa Diyos. Kaya naman, kung nais natin na lagi tayong patnubayan ng Diyos, tayo'y maglaan ng taimtim na panalangin sa Diyos ukol dito. Halina at tayo'y buong pusong manalangin. Roma chapter 8 verse 26. Gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan para alam namin hindi kung ano ang dapat nating ipanalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Banal na Espiritu, alam ninyo ang saloobin ng aking puso. Nauunawaan ninyo ang pinakamalalim na kagustuhan at pangangailangan ko. At alam ninyo ang aking bawat hangarin. Mas kilala ninyo ako kaysa sa aking sarili. Walang akong matatakbuhan upang makatakas sa inyong presensya. At wala akong maitatago sa inyo. Kung kaya't sa sandaling ito, ako ay humihiling sa inyo na bigyan ako ng banal na karunungan at gabay. Hindi ko palaging alam kung ano ang dapat na ipagdasal. Nanlulupaypay ang aking kaluluwa at pagod na ako. Madalas akong mag-alala tungkol sa paggawa ng tamang desisyon, ngunit nais kong mamuhay na nagbibigay karangalan sa inyo. Kahit napakiramdam ko na hindi ako makaabante o hindi makita kung ano ang nasa hinaharap, nakikita ninyo ako at kilala ninyo ako. Kaya pakiusap ko na gabayan ninyo ako. Ipakita ninyo sa akin ang mga landas na patungo sa masaganang buhay. At sawayin ako kapag natutukso akong lumayo sa inyo. Habang ginagabayan ninyo ako, panumbalikin ako. Ilagay ko ang aking pag-asa sa inyo sa lahat ng oras dahil alam ninyo ang lahat ng mga bagay at sa inyo ang aking buhay ay buo. Ikaw ang aking lakas sa mga oras ng pangangailangan
at ikaw ang aking naging kaligtasan. Kaya't yakapin ako, Panginoon, at turuan akong lumakad sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay ninyo sa akin. Ituwid ang aking mga hakbang habang binabantayan ninyo ang aking buhay, dahil nais kong luwalhatiin kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Isang panalangin para sa kagalakan. Hindi natin maiwasan na minsan ay maging malungkot sa buhay. Pero may paraan upang tayo'y makadarama ng tiyak na kagalakan sa piling ng Diyos. Halina at tayo'y buong pusong manalangin. Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. O Diyos, salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa iyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan sa lahat ng oras. Bagaman, ang kagalakang ibinibigay mo ay hindi nakabatay sa aking mga kalagayan. Hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan, sa halip na magtiwala sa iyo, hinahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako, punuin mo ako ng iyong kagalakan at kapayapaan, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan mo akong mabuhay ng may kagalakang walang makakatalo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at iyon ay gagawin sa inyo. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon.